Opo, magandang umaga, magandang gabi. Nasaan panig man tayo ng mundo, ha? Ngayon po ay umaga na dito sa Pilipinas, no? At ngayon po ay 16 ng December na naman, January. O, ayan, ha? 16 po ng January 2026. Ayan. Sarap ng tulog ko. Umabot po ng 8 hours. O, diba? Talagang nakapagpahinga mabuti. Aga kong natulog kagabi. Parang kasi sobrang pagod. Bumili kasi akong pagkain ng mga aso kahapon po. Ayan. Alam nyo na, medyo mabigat din yun. Kaya ayun. Sunong-sunong ko yun. Pauwi. Kasi hindi ko sila pwedeng pabayaan. Aso, pusa, ayan. Mga supply po nilang pagkain. O, eto na. Tignan natin ang reading at kaninong situation itong makukuha natin ngayong umaga na to, ha? Ulitin natin pwedeng sa'yo, sa kanya, kung kanino man. Ayan, ha? Take what only resonates. Sabi ko palagi, ha? O pwede pong ito ay para sa'yo. Ayan. Kung hindi naman, skip the video po, ha? Okay, so eto na, no? Dito sa unang first 4 na spread ng card, meron tayo rito ang Three of Pentacles, we have the Queen of Wands, we have the Knight of Swords, and the Page of Wands. Okay. Meron tayo ditong Knight of Cups. Ayan. Meron tayo ditong Six of Pentacles. Ayan, ha. Sunod-sunod na. Okay. Then, meron tayo ritong Seven of Pentacles. O, 8. Sorry po, ha. 8 of Pentacles, ayan. And, meron tayo ditong 5 of Cups. Okay, pagkakita ko sa 5 of Cups, parang bumigat ang ating pakiramdam, no? Kasi nakikita ko dito, no, somebody is talagang hindi pa nakaka-move forward. Alam mo yun? Punong-puno ng sakit, pain na nararamdaman. Tapos na ang pag-uusap. Kumbaga, actually, tapos na talaga eh. Ang problema lang, maaring hindi mo matanggap. But totally po ang taong ito ay tumalikod na sa inyo, no? Sabi ko nga, kung talagang hindi na kayong napili, dahil nandito rin ang ating Six of Pentacles, so siguro kailangan na rin nating tumalikod. Okay po. Nakikita ko rito, masaya na siya. Obviously, merong bago. O, diba? Bakit magiging masaya ang isang tao? Ibig sabihin, may bago na po na nagpapasaya sa kanya. Habang ikaw, nilulunod mo yung sarili mo sa kalungkutan. Tama na po. 'Di ba? So, sana ibangon mo na yung sarili mo. 'Di ba? Mas magandang i-focus mo sarili mo ngayon sa pagbuti, no? Ng kalagayan mo or ng kalagayan mismo ng, alam mo yan, financial mo, kaysa yung ibinabaon mo yung sarili mo sa kalungkutan. Mas masakit po yun. Kasi nakikita mong nagiging masaya na yung yung ex mo, tapos ikaw, eto ka, lunod ka na, di ba? Halos hindi ka na makaahon. Para kang, alam mo yan, daig mo pa yung namatayan, di ba? Dinaig mo yun. Samantalang ang taong ito ay buhay na buhay at masayang masaya na siya sa piling ng iba ngayon, ha? Magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo kapag pinili mo po na ikaw ay tumayo. So, nakikita mo yan? There is a Knight of Swords. Actually, it's a big changes, no? Napaparating sa buhay mo. Kung yan ang pipiliin mo. Pero kung pipiliin mong manatili dito sa kalungkutan ay, sabi ko nga, no? Pati ang ating mga nanonood, wala kaming magagawa sa iyo. Kasi yun ang gusto mo eh. Mabuhay sa kalungkutan, ilugbok mo sarili mo, diba? Regardless, no? Alam ko masakit. Talaga naman, sobrang painful yan. Pero mas masakit yung nakikita mong masaya na siya, tapos ikaw, 'di ba? Walang nangyayari sa'yo. Piliin niyo po, hard work. 'Di ba? Magpakabuti ka. 'Di ba? Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo financial mo, ibangon mo. Nandito ang ating Queen of Wands, obviously napakasipag mong tao. 'Di ba? Sa ngayon, syempre, wala kang motivation dahil nga, alam mo yun, may masakit ka pang nararamdaman. Pero kailangan mo na pong bumangon. Ayun ha. Tapos na ang pag-uusap ninyo, yun na po yun. O, diba? Kung nag-aantay ka pa na magbabalik, para ito sa iba ha, wala na po. Masaya na siya. Kumbaga, nasumpungan niya yung taong talagang magpapasaya sa kanya.
Huwag kang mag-alala, no? Someday, ayan, pagka nasa tamang panahon na, talagang pwede mo nang buksan ang puso mo, may taong paparating at paparating sa'yo. 'Di ba? Huwag mo lalong ilubog yung sarili mo, ha, dun sa katotohanan na siya po ay, alam mo yun, masaya siya at sa kapiling ng ibang tao. Tas ikaw, eto ka. O, 'di ba? Huwag po ganun, 'di ba? Ibangon mo yung sarili mo. Harapin mo na yung katotohanan. Huwag nating pag-isipin palagi na, ay, baka maaaring magbago isip niya. Hindi na po. Kasi nakapili na nga po ang taong ito eh. And sad to say, hindi po ikaw ang pinili. And we have the Empress na may dalang number 3. Ito ang maganda, oh. Beauty. Ibalik mo ang dati mong kagandahan. O, 'di ba? Kung ano ka before, bago mo nakilala yung taong yan. Self-love, self-care. 'Di ba? Yun ang unahin mo. Kaysa yung pag-iintindi mo, kung kamusta na siya, sana mag-uusap. Hindi na po. Pag meron ng ibang isang tao, wala na tong panahon para sa'yo. Lahat ng atensyon niya at oras niya nandoon po sa iba. Okay po? So sa mga katanungan dito, no, mga nagtatanong kung babalik pa ba yung ex nila na nakaharap ng iba, eto na po yung sagot, ha. Tanggapin sana natin, ano. And then meron tayong Page of Cups. O, ayun pa, isang nakakainis sa'yo eh. Alam mo yun, talagang nagtatanong-tanong ka pa kung anong nangyayari sa kanila. Bakit? 'Di ba? Dinodoble mo yung pain? Wag na. Hindi mo na kailangan makibalita. Okay na nga sila eh, 'di ba? Hanggang doon na lang yun sana. O, ito naman ang maganda, Page of Swords. Tumayo ka na. Itaas mo na yung swords mo. Lumaban ka na. And by this time, hindi para sa taong ito, ha? Ilaban mo yung sarili mo. O, di po ba? Itayo mo, ibangon mo yung sarili mo. Yun ang ibangon mo. O, di ba po? King of Swords is here. O, yan. Sana maging ganito ka, no? Kagaya ng ating King of Swords. Structure. Ang King of Swords, napakagaling nito. Binubuo, no? Marunong magbuo. O, diba? So, ibig niya sabihin sa'yo, sana gayahin mo siya, buuin mo na ang sarili mo, ibangon mo na, mag-start ka na, ngayon na, diba? O, totoo naman, there is a 10 of Swords, this is a painful ending, ang pakiramdam mo, para kang binackstab. Pero ano pang magagawa nun, diba? Wala na. So, kailangan na nating tanggapin. This is good, manahimik ka, diba? Have peace. Enjoy life. Baguhin mo kung ano yun saan ka ngayon. By, pananahimik. Tapos, unti-unti mong inaayos. Unti-unti mong binubuo sarili mo. Unti-unti kang bumabangon. Yun ang maganda. That would be your big comeback. Diba? Yung mababalitaan na lang niya or kung sino man magpaparating sa kanya, okay ka, maganda buhay mo, masaya ka. 'Di ba? Yun ang pinakamalaking sampal sa kanya. Kasi habang nakikita kanya ngayon na nagkakaganyan ka, isa pa yan. Alam mo yun, parang nag-i-enjoy ang ego ng taong ito. Alam mo, nasa loob niyan, ay, hindi talaga niya ako kayang kalimutan. O, 'di ba? Inasasaya niya lang po ang ego ng taong ito. Sabi ko nga sa inyo, no, kung kayo ay mahal pa ng taong ito, hindi po niya yan gagawin. So, obviously, talagang tapos na kayo. Tanggapin na natin yun, ha? The Knight of Swords is here. Ayan, Sabi ko nga, malaking pagbabago yung paparating kung talagang ibabangon mo yung sarili mo, ha? Napakalaking changes po yan. Pero kung gusto mo manatili sa ganyan, choice niyo pa rin po yan. Wala kaming magagawa. Sabi ko nga, nasa sa inyo po yan. Okay, isang card na lang. Ang bigat ng reading. Ang aga. Pero ganun talaga. Sabi ko nga, hindi ko alam kung kanino kasi yan. Anyway, kung para sa'yo to ha, sana tanggapin mo kung ano man ang payo ng baraha sa inyo. And then, meron tayo ritong 9 of Swords. Okay po, no?
Ito yung nararamdaman mo ngayon, ano, sobrang negativity, unhappiness, puro kalungkutan. Yun lang. 'Di ba? Sabi ko nga, kung gusto mo mag-dwell, diyan ka lang. Anyway, it's your decision. Pero kung isang landas ang magandang ano, gusto mong piliin, ano, maging maayos ka. 'Di ba? Di much better po. Kasi wala namang makakapagpabangon sa sarili mo kundi ikaw lang eh. Di po ba? Wala po yan sa ibang tao. Nasa sarili niyo po. Kayo mismo ang dapat bumangon. At iayos ang buhay ninyo ha. Okay, sa pangatlong deck, ito po ay para sa iba naman. Nandito ang ating air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ang ating Queen of Swords na naka-reverse. O, yung iba sa inyo daw po, madaling maloko, madaling ma-influensyahan. Lagi niyong iisipin ha, na kayo may sariling pag-iisip. Bakit kailangan nating pa-influensyahan? O, diba? Kung sino man tong mga taong ito na nag-iimpluwensya sa iyo, no? Mahirap. May sarili kang pag-iisip po ha. Gamitin mo po yan. Oh. Medyo may gigil na ako ngayon ha. Pasensya na po kayo ha. Kasi sa situational reading pa lang, di ba? Ang hindi na maganda yung ano eh. Biro mo 3 months na masaya yung isa. Tapos ikaw, ganyan ka pa din. Di ba? Ay na mahirap. Sabi ko nga, no, that's the truth. And it will set you free kung kaya mong tanggapin. And then, meron tayong Page of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Naka-reverse din siya, no? Sabi niya dito, no, sabi niya, unmotivated. Sabi niya. So, iba sa inyo nawawala ng motivation. Baka ganun nga. May pangyayaring hindi maganda sa buhay. Siguro ginawa at pinaramdam sa atin ng Panginoon yun para matuto tayo. Take it in a positive way po ha. Hindi dahil sa ikaw may kasalanan o kung ano man. Binigyan sa atin ng Panginoon kasi kailangan nating matuto. O diba? Tignan pa natin kung ano po ang ilalabas ng ating baraha. Ayan. O ito maganda. Turning of events. O diba? Wheel of Fortune. Ito para sa lahat ha. Fire sign. So air, earth, fire na ang mga lumalabas. Sabi niya rito, no, turning of events. O yan, para sa lahat na to ha, at maaaring sa'yo din, kung ikaw yung nasa situational reading, magbabago at magbabago ang iyong kapalaran. Magbabago rin ang kapalaran nila. O, diba? Matuto lang tayong tanggapin kung ano man yung nandito ngayon. Oo, diba? And then we have the Hermit, Earth sign ulit. Ano? Yun ito maganda, no? For some of you, no? Yan, talagang alam niyo yan. Being independent. Binabago na yung sarili. Nagso-soul searching. Yung sarili inuuna. Yun ang maganda. O, diba? Lumalaban sa buhay. That's the best. And then, meron tayo rito, Two of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayan. Yung iba sa inyo, nagkakaroon ng multiple priorities. O, isa-isa lang po. Hindi natin kakayanin ng sabay-sabay. Diba? Isa-isa lang. Para alam niyo yun, nakabalanse ang lahat. Unahin natin yung pinakamabigat na priority hanggang sa pagaang ng pagaan. O, diba? Ladderize ninyo. Yan po ang magandang ano, no? Pag-solve sa kung ano man, ladderize po. O, diba po? Okay, tingnan na natin. Ito, bumagsak ang ating 10 of Pentacles. Okay. Sabi niya rito ha, long-term success. O, mahaba. Mahaba ang magandang pagkita ng pera. So, ibig sabihin kung may pinasok ang negosyo ngayon, medyo matagal ang pag-ani mo dyan. Diba? Baka hindi pa makakaranas ng medyo pagbaba ng sales. Diba po? So, ayan ha. Kumbaga, binigyan ka ng Panginoon na kung saan makakaroon ka ng mas magandang kabuhayan. Diba? Mahaba-habang daw yan. Long-term success. So, sahurin na natin And meron tayo ritong 8 of Pentacles, Earth sign ulit ito. Ito maganda, napakaganda talaga, no? Sabi niya, hard work. Yun naman talaga po, no? Mayaman nga, hindi na halos matulog eh.
'Di ba? Sa kagustuhang madagdagan yung yaman. Oh. So tayo pa, kailangan ba nating magtamad-tamad? Syempre hindi po. Hindi, we have the world in reverse. Ayan, ano? Yung iba sa inyo, naghahanap pa rin ng closure. No, baka naman talagang tapos na naghahanap ka pa ng closure, or naghahanap ka ng pagbabalikan pa. Pero wala naman na talaga. Kumbaga, dinadaan mo na lang doon. 'Di ba, no? Kagaya sa ating situational reading, no? Hindi pa siya makaalis-alis. Baka ang iniisip niya rin, kailangan ko ng closure, pero tapos na. Ang closure na hinahanap mo, yun na po. Na katotohanan, masaya na siya sa ibang tao. Closure na po yun. At kailangan yun ang tanggapin, ha? Okay. Yun din ang masasabi ko, no? Kung kaya yun nasa situational reading. Tanggapin yun na. Yun ang closure na hinahanap mo. Wala nang usap-usap, tapos na. And sa lahat po ng gusto na may katanungan, ayan, pwede na kayo magtanong. Pag-ibig, pangyayari, financial, kung ano man ang gusto nyo malaman, okay po. Divine Universe, ibigay mo ang kasagutan sa kanilang katanungan, ha? Ayun na po. At ang sagot po ay yes, and this is a King of Cups. Ayan. Yung iba sa inyo makakilala ng isang King of Cups, po pwedeng ngayon, bukas, or next week, isang mature, ayan, tao, lalaki o babae, regardless kung anong kasarian. No gender specification tayo. Napaka-caring. Una, dadaanin kayo sa pagiging friendly. Oh, di ba maganda? Siyempre yun na maganda kasi muna kayo, no? Parang nag-start kayo as magkaibigan. Mas maganda po yun para makilala nyo ang isa't isa, no? Bago maging malalim ang magiging komunikasyon ninyo. Sympathetic. Oy, may itsura, ha? And charming daw po. Oh, ayan po, ha? Kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. At sa lahat po ng mga nakaschedule for reading, alam niyo, punong-puno yung umaga natin. Start tayo ng 9 a.m. hanggang 2:00 po. Ayan. Tapos mamayang gabi, start tayo ng 7 hanggang 11 naman yun. Fully book na po tayo for today. My apologies po, ha. Kung gusto niyo magpa-reading, pwede po kayong pa-schedule next, parang 23rd na yata next Friday, no? Correct me if I'm wrong kung 23rd ba yan. Hindi ako nakatingin sa kalendaryo. Okay po? Thank you so much po ulit sa lahat din na gusto umorder ng ating mga bracelet. Kay Madam na nagpahabol ng order kagabi, mamaya ko po yan iayos, ha? Pagkatapos ng aking reading ng 2:00. Ayan, free na tayo at magpapadeliver tayo ng JNT. Huwag ka magkalala kasi na-cleanse ko naman ng iyong carnelian at ang ating green aventurine. Ayan. May order din si Madam na perfume. Thank you so much po. Have a great evening, morning, kung nasaan tayo, ha. Ayan po, salamat pong muli sa inyo. Sala palagi ang mga nag-aabang. Bye-bye po at ingat po ang lahat.